Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Isang gabi na naman ng kaalaman, aksyon at tunay na serbisyo para sa taong bayan ang hatid namin sa inyo. Kuya Boy, bangayan na naman. Oo nga. Mula sa bangayan, kailangan ng katarungan. Hanggang sa mga tanong na humihingi ng kasagutan. Lahat yan, harapin natin ngayong gabi. Dito sa... Karapatan. Yan ang ipinaglalaban ng bawat Pilipinong may hinanakit, may paninindigan, at may hangad na marinig at mabigyan ng hustisya. Karapatan ng isang inang humihingi ng proteksyon para sa anak na sinaktan. Dalawang menor de edad na nagparinigan online, humantong sa pisikalan. Ang kanilang mga magulang maghaharap para depensahan ang kanilang mga anak. Sino ang dapat managot at may pag-asa pa bang maayos ang gusto? Alamin sa Case to Face to Face to Face. Karapatang mabawi ang perang pinaghirapan. Umasa sa magandang kinabukasan ng isang dating guro matapos niyang i-invest ang natitirang pera mula sa kanyang retirement. Pero sa halip na kita, panlilin lang ang kanyang napala sa isang trading scam. Paano hahabulin ang nanloko sa kanya? Ano ang pwedeng ikaso? Alamin sa Payong Kapatid. Karapatang nagmumula sa paglilingkod at pagmamahal. Bibigyang pugay natin ang ligasiya ni Senador Rene Compañero Cayetano na ginamit ang kapangyarihan ng batas para ipagtanggol ang karapatan ng karaniwang Pilipino. Kasabay nito, kikilalanin din natin ang mga ama na ipinaglaban ang karapatang maibigay ang maayos na buhay sa kanilang mga anak sa kabila ng kahirapan, kapansanan at pagod sa salamat. Maghaharap sa isang masayang palaro para sa karapatang magsaya at manalo sa Alan Pia Pick. At ang iba't ibang mga katanungan tungkol sa batas at karapatan, bibigyang linaw dito lamang sa Cayetano in Action with Boy Abunda, kung saan sinasagot ang bawat tanong ng Pilipino. Ang ating mga katanungan ngayon ay may koneksyon sa mga batas na authored by the late Senator Rene Compañero Cayetano. Ang unang katanungan po ay mula kay Rolando Sakido ng Tarlac. Sa residential area kung saan nakatira yung kaopisina ko po, may nagtatapon daw ng basura sa bakanteng lote malapit sa kanila. Tapos, sinusunog daw ito gabi-gabi. Ang tanong, bawal po ba yung ganun? Sino ang dapat tawagan para aksyonan yung mga ganung reklamo? Sino po ang sasagot? Basically, Kuya Boy, ako po. Talagang si Atty. Raffy ang sasagot. Go ahead. Para masagot niyo yung katanungan, no, ang batas natin, ang environmental laws, ang Clean Air Act na in-author ni late Rene Cayetano at ang Solid Waste Management Act, pinagbabawal ang basta-bastang pagtatapon ng mga basura. Bukod pa doon, pinagbabawal rin yung basta-bastang pagsusunog. So, to answer your question, bawal yung ginawa nung kakilala ninyo. Ngayon, ang susunod na tanong dito is, kanino to dinudulog? Doon sa pangalawang batas na sinabi natin, yung Solid Waste Management Act, ang may primary responsibility ho dito ay yung local government. So, ang pag-enforce ng environmental laws nasa barangay ho natin sa local government. So, ang mapapayo ko ho sa inyo, punta muna kayo sa barangay nyo, mag-complain po kayo, isi-schedule niya po kayo ng paghaharap dun sa nagtatambak at nagsusunog. Pag hindi po ito na-aksyonan or hindi po ito nagawa ng paraan, bibigyan po kayo ng referral o ng endorsement papunta po sa korte. Narito naman po yung tanong ng Pilipino number 2. Ang nagtatanong naman sa atin ay si CJ Constantino ng Quezon City. Ito ay kababayan natin sa Quezon City. Yung friend ko, in-email ang resignation letter niya sa HR nila. Sumali nag-resign tapos emailed. Tinatanggap po ba ito sa batas? Yeah. Yes, of course po, Tito Boy, no. Ayon po sa ating labor laws, ang nire-require lang po dito is kailangan po ang isang empleyado ay makapagpadala po ng notice of intent to resign 30 days before the effectivity date in writing. So, meaning po, hindi naman po pinagbabawal ang pag-submit po nito in electronic form. And hindi naman po sinasabi na dapat physical paper lang or hard copy. So,
Again, kung nagpadala po ang isang empleyado ng resignation letter through email, pwede po to valid and legally binding. Narito po ang tanong number 3 dito po sa tanong ng Pilipino. Ang katanungan naman po ay mula kay Grace de Guzman mula po sa Bulacan. Minsan, nagpadala ako ng file na may e-signature. Tumanggi yung kabilang partido kasi raw hindi valid. Pag hindi handwritten o wet signature, ibig sabihin po yung gamit-gamit po ang pen na signature, tama po ba sila? Attorney Berna? Oo. Mali po sila, Kuya Boy, kasi under the E-Commerce Act, this is authored also by the late Rene Cayetano way back in 2000. Galing talaga niya, no? Oo. 2000 pa lamang po ito, nakita na niya Napansin yung na niya, opo. mga problemang ganito. Okay. Under the E-Commerce Act, yung e-signature ay given the same legal weight as the physical signature. So, kahit yung mga agreements, contracts, pwede mo siyang i-e-sig. Talaga? Oo. Mga attorneys, maraming salamat. Marami pang katanungan, pero tuwing sinasagot niyo ang mga tanong ng ating mga kababayan ay nagliliwanag po ang mundo. Kaya, kayo po, kung meron din ho kayong mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang inyong mga katanungan sa social media pages ng Cayetano in Action. O kaya, i-video nyo po ang inyong sarili. I-video nyo po habang kayo nagtatanong. At isend lamang po ito sa ating social media pages dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.